Hindi raw magkasundo sa kontrata si Andre Caracut at ang Rain or Shine Elasto Painters at ngayon ay may posibilidad daw na baka itong si Caracut ay matrade sa ibang teams at malamang pumunta sa SMC. Hindi naman ito unang pagkakataon na may mga top players ang Rain or Shine na lumipat sa SMC or MVP Group, kaya nga hindi na ako magtataka kung ganyan ang mangyari. O sa bagay, ito naman talaga ang pinaplano ng marami, no? Usually, ang ganyan na nangyayari sa Rain or Shine. Yung mga top players nila, kapag lumalaki na yung kontrata, yung demands, tinetrade ng ROS yan kapalit ng mga draft picks. So mukhang itong Magnolia isa raw doon sa mga teams na interesado na makuha itong si Andre Caracut. Tignan natin kung matutuloy ito, no? Dahil ito si Caracut ay isa talaga yan dito sa mga masasabi nating solid backup players na po pwedeng magamit ng kahit sinong team. Kabilang na itong Magnolia. Kaya sa tingin ko, itong si Coach Tenorio gagawa yan ng offer para dito. Tandaan natin kahit matunog yung pangalan ni Caracut, ito isang backup point guard pa rin. So ibig nito sabihin kung ite-trade yan ng Magnolia, backup din yung ibibigay nila. For example, baka itong si Peter Alfaro ang pwede nilang ibigay dyan plus isang second round draft pick. Kaya sa tingin ko magiging fair naman yan dahil si Caracut at Alfaro pareho naman backup. Kaya mukhang iyan yung tinitignan daw ngayon ditong Magnolia na gagawin nila. Kung sa bagay, hindi lang naman Magnolia mag-o-offer dito kay Caracut kung hindi sigurado yung ibang mga teams na naghahanap ng mga high quality backup guards ay mag-o-offer din dyan. So tignan natin kung yan ang gagawin ngayon ng ibang mga kuponan dito para sa kanilang lineup. Kaya nga ito namang Magnolia sigurado na hindi sila yung magpapabaya pagdating dito sa oportunidad na to at kung makikita nila na makakatulong sa kanila yung pag-acquire kay Caracut ay gagawin nila. Kaya nga sigurado of course bilang independent team hindi rin naman papatalo itong Rain or Shine Elasto Painters pagdating dito sa mga tinatawag na mga trade transaction sa iba't ibang kupunan. Ang Titan Ultra ngayon ay mukhang sa kasalukuyan gusto nilang hawakan yung kanilang first round draft pick. Pero meron daw silang matinding offer na nakukuha naman mula sa TNT Tropa. Ino-offer daw ng TNT itong si Glenn Cobontin at yung second round draft pick nila kapalit ng draft pick ng Titan Ultra. Gaya nga nung naibalita na natin, yung draft pick ng Titan Ultra ay pangatlo dito sa draft. So mukhang iyan yung pinupuntirya ngayon ng iba't ibang mga koponan. Kita ng TNT kasi na biglang lumalim itong darating na draft, no? Bukod dito kay Michael Phillips, mukhang sasali na nga rin daw to si Kimani Ladi plus itong si TJ Fenner, si CJ Lane, si JD Kagulangan, si Raven Gonzalez, itong si Harold Alarcon, si Jake Figueroa at ang dami pang iba na mga magagaling na players, pati si Allen Liwag sasali na rin daw dito sa draft. Maraming big men na sasali dito, yan ang isa sa pinaka-notable, no? At ang TNT naghahanap na ngayon ng mga center na pwede nila makuha dahil 40 plus na ito si Kelly Williams at injury prone si Poy Eram. So kinakailangan nila ng additional pa na big men. At yan ang dahilan kung ba't gusto nila makuha yung draft pick ng Titan Ultra. Dahil kapag nakuha yan ng ng TNT, pwede na sila maka-acquire ng iba pang big men na po pwede nilang magamit. Kaya sa tingin ko magiging isa to dito sa mga hakbang na po pwedeng gawin nitong si Coach at Tim Cone o rather itong si Coach Renzi Bahar para dito sa Titan Ultra. Ngayon kung ikaw naman si Chot Reyes, ito na oportunidad para ipakita mo na seryoso ka dito sa gagawin mong movement para itong TNT makabawi na. Tapos sunod-sunod nga sila sa finals pero sunod-sunod din yung talo kaya kinakailangan na talaga na maging mas advanced itong gagawing movement ng TNT para sila ay makabawi na at maipakitang ready na mag-champ.